po and welcome sa bawat isa. Happy Lord's Day and we are celebrating the 4th anniversary also no ng pagtitipon dito po sa Kabkaben at tinawag natin ito na His Community. So, we are glad and we're praising God na kasama namin kayo and most importantly, we're praising God dahil ang kanyang salita ay may papahayag sa bawat isa ngayong umaga. Sa ating pagpapatuloy, atin pong tingnan ang ating mga Biblia at buksan ito sa Acts chapter 23. At tayo po ay magpapatuloy sa verses 6 hanggang 9. So sa inyo po mga Biblia, mga gawa, chapter 23, verse 6 hanggang verse 9. Chapter 23, verse 6 hanggang verse 9. Now, gaya nga po ng sabi ko kanina, this is the 4th anniversary, no? So, ang araw na ito ay special para po sa amin, para sa atin, lalo na sa akin, no? Dahil ito po ang, again, ika-4 na taon na magkakasama po tayo. Parang kailan lang. And marami din pong nangyari. Isa na po doon ay ang ating pagsisimula ng Reformation at kung saan natuto tayong isaayos ang buhay iglesia sa liwanag ng tamang pag-aaral at tamang pangangaral ng salita ng Diyos. Yun po yung Reformation. It's not just a movement, but ito ay ang pagbabalik ng isang pagtitipon ng isang iglesia sa pagsunod na nakaayon sa salita po ng Diyos. Now, marami na po tayong natutunan at marami na tayong nabago. And we praise God, marami na rin tayong naisaayos. At patuloy tayo sa pag-alam, no, at pagkatuto. So nawa, sa biyaya po ng Diyos, sa ating pagpapatuloy ay patuloy tayong magtulungan sa pagsunod sa kung ano ang disenyo at kung ano po ang kalooban ng Diyos para sa lokal na iglesia. And when we say lokal na iglesia, hindi ito yung building, but ito yung bawat mananampalataya na nagtitipon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ngunit, kailangan natin tanungin muli, no, sa ating mga sarili, ano bang dahilan ng lahat ng ito? No, kung tatanungin ko po ang bawat isa sa inyo, bakit tayo nandito? Bakit ka nandito? Bakit natin ito ginagawa? 'Di ba? To the point na umabot tayo ng 4th year. No, bakit tayo nagsusumikap na gawin ang mga ginagawa natin? Every Sunday, we spend our time, almost the whole day. No? Marami tayong sinasacrifice. Pero kung sa totoo po, hindi yun sacrifice. Well, ako po ay natutuwa dahil sa ating pagpapatuloy ngayon sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Actually, it must be Genesis sa morning service, pero I found it appropriate na atin tingnan ang Acts ngayon. So, magpapatuloy tayo sa salaysay sa Acts chapter 23 at makikita natin dito ang katotohanan na humubog sa ministeryo ni Pablo. Makikita natin dito yung katotohanan na humubog sa ipinamuhay ni Pablo, no? Sa klase ng buhay na kanyang ipinamalas mula nang siya ay iligtas ng Panginoon. At ito din ang kailangan nating matutunan at matanggap sa pagpapatuloy natin sa ministeryo sa lokal na iglesia dito sa His Community. And so tayo po ay magsitayo sa ating pakikinig at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo, ito po ang salita ng ating Diyos. Acts 23 verse 6 to 9. Nang mapansin ni Pablo na ang ilan ay mga Saduseo at ang iba ay mga Fariseo, ay sumigaw siya sa Sanhedrin, "Mga Ginoo, mga kapatid, ako'y isang Fariseo, anak ng mga Fariseo. Ako'y nililitis tungkol sa pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay." Nang sabihin niya ito,
nagkaroon ng pagtatalo ang mga Fariseo at mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang muling pagkabuhay o anghel o espiritu. Ngunit pinaniniwalaan ng mga Fariseo ang lahat ng ito. Pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na sigawan at tumindig ang ilan sa mga eskriba na kakampi ng mga Fariseo at mainitang nagtalo na sinasabi, wala kaming makitang anumang kasalanan sa taong ito, ano nga kung siya'y kinausap man ng isang spirito o ng isang anghel. Ito po ang salita ng Diyos. Let us pray. Panginoon, kami po ay patuloy na humihingi sa iyo ng iyong biyaya, ng tong salitang humubog sa aming buhay, sa aming pagmiministeryo para po sa iyong kaluwalhatian. Ito ang aming hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsiupo. Okay, now, nakaraang linggo, if you remember, doon po sa ating afternoon service, nakita natin no, sa maiksing tagpo ng patuloy ng paglilitis kay Pablo. Now, para po magkaroon kayo, ma-imagine nyo ng maayos, ang nangyayari po dito sa Acts 23, nililitis po si Pablo. Okay? At si Pablo ay nagbibigay ng kanyang depensa. Di ba kapag may paglilitis, syempre magbibigay ka ng depensa. Now, last week, nakita natin in verse 1 to verse 5, ang patuloy na paglilitis kay Pablo at ang paghahayag niya na siya ay may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Sinabi ni Pablo siya ay may malinis na budhi. At ang pinapahiwatig po doon ni Pablo na hindi niya sinuway, hindi niya sinusuway ang kautusan o ang kasulatan salungat sa mga accusations sa mga Hudyo, no? Sa kanya, kaya nga siya nililitis kasi nga ang accusation, siya ay sumusuway at sumasalungat at tinatanggi ang kasulatan. Pero sinabi ni Pablo, ako ay may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, sinasabi niya, wala akong sinusuway, sinusunod ko ang kautusan. At nakita din natin sa verse 1 to 5 na doon ay ang pagpapaimbabaw. Ano yung pagpapaimbabaw? Yung pagiging hipokrito. Yung alam ang tama pero mali ang ginagawa or salungat sa tama ang ginagawa. Nakita natin doon ang pagpapaimbabaw ng pinakapunong pare. Bakit? Ano ginawa ng pinakapunong pare? Inutusan na hampasin ang bibig ni Pablo. Kaya sinabi ni Pablo, ikaw na lumilitis ayon sa kasulatan, ay siya ring lumalabag sa kung anong sinasabi ng kasulatan. Yun yung pagiging hipokrito. At panghuli, nakita natin ang katapatan ni Pablo sa kasulatan. Why? Nung malaman niya na si Ananias ay ang pinakapunong pare, agad niyang inamin ang kanyang pagkakamali. No? Agad niyang inamin na tuwirang nagkamali siya dahil sa kanyang tuwirang pagsaway kay Ananias. Sinang-ayunan ni Pablo ang utos sa Exodus 22:28 na huwag lalaitin ang pinuno ng bayan. Pero gusto ko lang pong bigyang linaw sa bawat isa na yung pagkakamali ni Pablo ay ang tuwiran or yung harsh na rebuke niya. Harsh na pagsaway niya sa pinakapunong pare. Pero ang pagsaway niya sa mali na ginawa ng pinakapunong pare, hindi yun mali. Ulitin ko po, yung nagkamali lang siya sa way kasi naging harsh siya. Dapat yun may medyo may respeto, may hindi ganun ka-harsh, gentle kasi nga pinakapunong pare. So although mali ang ginagawa niya, pero dahil siya ay may posisyon, kailangan pa rin ang pagpapakumbaba dito. Okay? Sa makatuwid po, yun sa tatlong ibinigay ko po sa inyo, pinakita ng tagpong iyon na ang tunay po na naglilingkod sa Panginoong Hesus ay hindi lang mga naghahayag, hindi lang mga nagtuturo, hindi lang mga nagbabasa, hindi lang mga nakakaalam ng totoong salita, kundi
ang mga totoong lingkod ng Diyos, sa kanilang buhay, totoo din po ang salita. And that is what we have learned last week. At may napakahalagang paalala iyon sa atin at sa bawat isa sa atin. Dahil bilang isang mananampalataya sa Panginoong Hesus at sa makatuwid, ikaw ay ligtas na. I want to make this one clear, no? We are not promoting legalism. And I want to make this clear. Ikaw na nagsasabi na ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, by grace, ikaw ay ligtas na. Okay? I'm talking to you as a saved person. Tandaan niyo po yan. I'm talking to you as a saved person. Kung ikaw ay may tunay na pananampalataya. Now, kailangan nating maunawaan na ang pagiging totoo ng ating kaligtasan ay may kabalikat na pagiging totoo ng kabanalan sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan ang dapat mong matandaan. Okay? Kaya gusto kong tanungin ng mga magulang na nandito ngayon. Kumusta ang buhay ng inyong pamilya? Kayo ang nakakaalam. Kayo ang nakakakita ng ipinapamuhay ng inyong pamilya. Kumusta ang buhay ng iyong asawa? Kumusta ang buhay ng iyong mga anak? Nakita ba sa nagdaang linggo ang pagiging totoo ng salita sa inyong buhay ng inyong pamilya? Alam niyo po, ang tanong na ito ay hindi magbibigay ng bigat sa puso para sa mga tunay na mga Kristiyano. Hindi ito magbibigay ng pag-iisip na ano ba yan? Palagi na lang kabanalan, palagi na lang paglago sa kabanalan, ang hirap naman. Sa halip po, ito ay magbibigay sa mga tunay na nananampalataya ng higit na pagkalungkot. Dahil alam nila na ang nais ng mga puso nila ay mamuhay sa kabanalan. Dahil iyon ang kalugod-lugod sa kanilang Panginoon at dahil iyon na ang kanilang identity bilang mga niligtas. Meron silang motivation. Meron silang drive. Merong mag-uudyok sa kanilang mga puso upang pagsikapang gawin iyon. At hindi lang iyon, kundi pati na rin ang pagsusumikap na maglingkod sa Diyos at gawin ang lahat ng naaayon sa kanyang kalooban. Meron kasing mag-uudyok sa isang mananampalataya. Yun ang kagandahan ng isang mananampalataya. Merong kang drive. You have this motivation. Ang tanong, ano yun? At iyan po ang ating makikita sa ating pagpapatuloy. Sa ating pag-aaral sa salaysay dito sa Acts 23. Tingnan po natin. Verse 6. Pansinin niyo po, dito sa verse 6, again, imagine niyo po, nandito si Pablo, and he is giving defense. Nagbibigay siya ng depensa. Now, ito yung nangyari. Now, habang nagbibigay ng depensa si Pablo, sa mga accusations na meron sa kanya. Tingnan niyo po, verse 6. Nang mapansin ni Pablo na ang ilan ay mga Saduceo at ang iba'y mga Fariseo, ay sumigaw siya. Now, meron siyang observation. Okay? Saduceo, Fariseo. Now, Pablo, sumigaw siya. Sabi niya, mga Ginoo, mga kapatid, ako'y isang Fariseo, anak ng mga Fariseo. Ako'y nililitis tungkol sa pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay. Now, take note of that. No? Dito ay may dalawang grupo. Dalawang grupo na nabanggit. Ano yun? Ang Saduceo at ang Fariseo. Now, I hope, kung matatandaan ninyo, sila po ay kabilang sa Sanhedrin. Anong yung Sanhedrin? Jewish Ruling Council. Sa atin pa, Supreme Court. Parang ganon. Ruling Council. Yung Saduceo at Fariseo ay parehong kabilang sa Sanhedrin. Ngunit, meron silang pagkakaiba. Isa sa major doctrine na magkaiba sila ay patungkol po sa pagkabuhay muli. No? Ito yung kaibahan nila.
doktrina patungkol sa pagkabuhay muli, sa afterlife, angels, or spirit. No? Ang mga Saduceo, hindi sila naniniwala doon. Okay? Pero, ang mga Fariseo naman, sumasang-ayon sila sa mga ito. Gaya ng mababasa nyo dyan sa verse 8. Malinaw naman na sinabi dyan sa verse 8. Sinabi dyan, sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang muling pagkabuhay o mga anghel o espiritu. Ngunit, pinaniniwalaan ng mga Fariseo ang lahat ng mga ito. Yan yung difference nila. Yan yung kaibahan ng Saduceo at Fariseo. Kung kaya, sabi dyan sa verse 7, ano sabi sa verse 7? Nang sabihin niya ito, no? Ito sinabi yun ni Pablo, di ba? Nang sabihin niya ito, nagkaroon ng pagtatalo ang mga Fariseo at mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Nahati ang kapulungan dahil doon. Now, yung pagkahati na yon, umabot pa yon sa punto na sa verse 9. Ano nangyari sa verse 9? Dinepensahan ng mga eskriba, nakakampi ng mga Fariseo si Pablo. Nakikita nyo nangyari? Nililiti si Pablo ng Saduceo at Fariseo. Pero nung may sinabi si Pablo, nagkaroon ng pagkahati sa dalawang grupo. And even, kinampihan pa ng eskriba, nakakampi ng Fariseo, si Pablo. No? Yun yung nangyari. Pero tingnan nyo po ang sinabi ng mga eskriba na Fariseo sa verse 9. Sabi diyan sa verse 9, wala kaming makitang anumang kasalanan sa taong ito. Sinabi nila, wala silang makitang kasalanan kay Pablo. Ano nga? Sabi nila, ano nga kung siya'y kinausap man ng isang espiritu o ng isang anghel? Now, take note of that. Bakit? Sa unang tingin, para bang kinakampihan na nila si Pablo? Di ba? Okay, parang nakuha na ni Pablo yung mga Fariseo sa unang tingin. Sumasang-ayon po, pero pareho pong oo at hindi. Okay? Half and half yung kanilang pagsang-ayon. Sumasang-ayon sila sa sinabi ni Pablo na may pagkabuhay muli. Na kahit na nililitis sana nila si Pablo ay ginamit nila itong pagkakataon na idiin ang kanilang punto sa maling doktrinang pinaniniwalaan ng mga Saduceo. Nakita niyo po yung pagkaano doon, no? Sinang-ayunan nila si Pablo to the point na dinepensa nila si Pablo laban sa mga Saduceo. Okay? Ngayon, sa kabilang banda, hindi pa rin sila sumasang-ayon kay Pablo. Sa anong parte? Hindi sila sumasang-ayon na ang Panginoong Jesus, ang siyang Mesaya. Bakit? Dahil himbis na tanggapin ang sinabi ni Pablo na ang Panginoong Jesus ang nagpakita sa kanya sa Damasco, sinabi lang nila dito sa verse 9, ano yon? Ito ay isang espiritu o anghel. Malinaw na sinabi ni Pablo na ang nagpakita sa kanya ay ang Panginoong Jesus. Pero dito, sinabi ng mga Fariseo, mga eskriba na Fariseo, sabi nila, ano nga naman kung may nagpakitang anghel o espiritu sa kanya? So you see, half and half. Hindi nila tinanggap ng nagpakita sa kanila yung Panginoong Jesus. Basta ang sinabi nila, ano ngayon kung anghel ang nagpakita o espiritu? Ngayon, kung ating titingnan, madali nating masasabi na naging matalino o mautak si Pablo dito. No, yung pinakaunang pagbabasa nito, most of the commentators or most of the commentaries, sinasabi nila na maging ang isang Kristiyano ay nararapat na maging matalino sa paggamit ng salita sa bawat sitwasyon. Kasi kung una nga namang pagbasa, may kita niyo na parang, wow, wais si Pablo, no? Nagawa niyang hatiin yung lumilitis sa kanya. Nagawa niyang kunin sa kanyang panig yung Fariseo. Very good, Pablo. Napakatalino mo. Di ba? Parang ganon sa unang tingin. At sumasang-ayon ako doon. We have to be very wise, no? Sa paggamit at pagdepensa sa katotohanan. Pero, habang inaaral ko po yung salaysay na ito, mas nakikita ko na ang pinupunto ni Pablo or ang pinupunto ni Lucas, no, nung sinabi niya to sa kanyang pagsusulat, ay ang depensa niya laban sa umaakusa sa kanya. The whole point here is not
I mean, yes, pwede. Paul ay naging matalino, naging wais, but as I was studying this, nakikita ko na ang punto dito is yung depensa niya laban sa umaakusa sa kanya. At ano yung depensa niya? Balik tayo sa verse 6. Anong sinabi ni Pablo sa verse 6? Sabi niya, mga Ginoo, mga kapatid, ako'y isang Fariseo, anak ng mga Fariseo, ako'y nililitis tungkol sa pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay. Ano pong sinabi? Sabi niya, ako'y nililitis tungkol sa pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay. Ulitin ko po, hindi niya ito sinabi upang pag-awayin ng Fariseo at Saduceo. Okay? Hindi niya po yun sinabi upang pag-awayin ang Fariseo at Saduceo. Sa halip, inihayag niya dito na ang dahilan ng lahat ng ito, sabi ni Pablo, ang pinapakita niya is, ang dahilan ng lahat ng ito, ang dahilan ng kanyang mga tinuturo, ang dahilan ng kanyang mga ginagawa na hindi sinasang-ayunan ng mga Hudyo, ay ang pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay. Yun yung pinapakita dito ni Pablo. No? Ang dahilan, bakit ganito ako? Sinasabi ni Pablo, pinapakita niya. The reason why ganito ako, ang dahilan bakit ganito yung pagsusumikap ko, ang dahilan bakit ganito ang tinuturo ko, ay dahil sa pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay. Yun yung gustong ipunto dito ni Pablo. Now, upang mas maging malinaw po sa atin, babasahin ko po sa inyo ang sinabi ni Pablo sa kanyang pagbibigay depensa sa harapan ni Haring Agripa na mababasa natin sa chapter 26. Pwede po bang pumunta muna kayo sandali sa chapter 26? Verse 19 to 23. No? Chapter 26, verse 19 to 23. Now, sinabi dito ni Pablo, again, si Pablo ay muli nagbibigay ng depensa sa harapan naman ni Haring Agripa. Now, sinabi ni Pablo, verse 19, pagkalipas noon. Anong pinabanggit niya na noon? Ito po ang tinutukoy niya dito ay ang kanyang pagbabago mula noong nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. No? At tinutukoy niya dito yung instruction ng Panginoong Hesus sa kanya na siya ay maghayag sa mga Hudyo, mga Hentil at mga hari. So yun yung tinutukoy niya dito na pagkalipas noon. Then nagpatuloy siya. Sabi ni Pablo, O Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain, kundi ipinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga Hentil na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. Dahil dito, sabi ni Pablo, hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsikapang ako'y patayin. So you see, anong dahilan? Malinaw dito na binibigyang diin ni Pablo na ang pagsunod niya sa Panginoong Hesus, na ihayag ang pinakita at tinuro sa kanya ng Panginoong Hesus, ang naging dahilan ng pagdakip sa kanya. Yun yung pinupunto dito ni Pablo. At mas binigyang diin niya pa ito sa susunod na verses. Sabi sa verse 22, hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos. Kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki na walang sinasabi, kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari. At ano yung mangyayari na yon? Na ang Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga Hentil. Now, dito po ay naging malinaw na ang lahat ng ginagawa, lahat ng ipinapangaral ni Pablo ay dahil sa katotohanan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Kita niyo yan?
At mahalagang pinunto niya dito na iyon ang tinuturo at katuparan ng kasulatan, na siyang inaasahan din ng mga Hudyo na Fariseo. Yun yung pinapakita niya dito sa mga umaakusa sa kanya. No? Yun yung gusto niyang ipunto sa chapter 23. Balik tayo sa chapter 23. Gusto niyang makita ng mga Fariseo na siya ay Fariseo, na umaasa din sa muling pagkabuhay. At sa makatuwid, pinapahiwatig niya na iyon ay natupad na. Okay? Iyon ay natupad na sa Panginoong Jesus. At gusto niyang ipunto dito na hindi siya lumalabag sa kasulatan. Hindi siya lumalabag sa kautusan. Iyon yung depensa niya. Yun yung punto niya. Ito po ang pinakaunang pagkakataon na hayagang sinabi ni Pablo na ito ang dahilan ng lahat ng kanyang ministeryo at turo. This is the very first time. No? Sa makatuwid po, mula sa chapter 9 ng Acts, hanggang sa puntong ito, chapter 23, lahat po ng iyon, lahat ng nabasa natin patungkol sa ministeryo ni Pablo, lahat na nabasa natin sa ipinamuhay ni Pablo, lahat na nabasa natin sa itinuro ni Pablo, lahat ng iyon ay ginawa niya. Anong sabi niya dyan sa chapter 23? Dahil sa pag-asa at pagkabuhay muli. That's the reason. Yun yung dahilan. No? Dahil sa pag-asa at pagkabuhay muli na unang ipinamalas at naipakita sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Yun yung dahilan. Yun yung drive niya. Yun yung motivation niya. Yun yung dahilan ng kanyang pagtuturo. Yun yung dahilan bakit hindi siya nag-wave. Na kahit napatayin siya, bugbugin siya, akusahan siya, ikulong siya, hindi niya binaluktot yung kanyang turo. Why? May dahilan. Dahil ang Panginoong Yesus ay nabuhay muli. You see? Ibig sabihin, si Pablo ay may ganung debosyon ng paglilingkod. Si Pablo ay may sigasig sa ministeryo. Si Pablo ay may pagpupursigi sa kabila ng labis sa paghihirap at sa kabila ng labis na walang katarungang pag-uusig. At gano'n na lamang ang pagnanais si Pablo na mahayag ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Why? Dahil may pagkabuhay muli. Ito ang inaasahan niya na mangyayari dahil iyon ang tinuturo ng kasulatan. Alam ni Pablo yon. At nang ito ay napatunayan na natupad sa pamagitan ng Panginoong Hesus, alam niya. No? Kasi nakita niya nabuhay muli ang Panginoong Hesus eh. At dahil doon, alam niya na sa bandang huli ng lahat ng ito, sa bandang huli ng lahat ng ginagawa niya, paghihirap niya, dinanas niya, alam niya na siya ay mabubuhay ding muli dahil ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli. At ito ang humubog. Listen, ito yung humubog ng kanyang buhay at ministeryo. Yun ang sinabi niya dito. Yun yung depensa niya. Kaya ito po ang punto at mensahe para sa atin sa umagang ito. Ang katotohanan ng pagkabuhay muli ang humuhubog sa pamumuhay ng mga Kristiyano. Ulitin ko po, ang katotohanan ng pagkabuhay muli ang humuhubog sa pamumuhay ng mga Kristiyano. Lahat po ng aspeto ng kanilang buhay ay ipapamuhay nila ayon sa katotohanan. Mamumuhay sila sa kabanalan, sa pagtalikod sa kasalanan, sa paglago sa kaalaman at pagkilala sa Diyos, sa pagpupursigi sa paglilingkod, sa pagtitiis sa paghihirap, sa pagtitiis sa pag-uusig dahil sa pagtindig sa katotohanan. Mamumuhay sila sa pagpapatibay sa iglesia at mamumuhay sila sa paghahayag ng ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga hindi mananampalataya. Lahat po ng mga iyon ay magiging totoo sa kanilang buhay dahil totoo po ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus.
Ito ang huhubog at ito ang mag-uudyok sa kanila na mamuhay ng may debosyon at paglilingkod sa Diyos. Why? Because Christ has risen. He has risen indeed. Pero ang tanong, bakit? Bakit ang pagkabuhay muli ang hubog sa pamumuhay ng bawat mananampalataya? Bakit? Ano bang ibig sabihin ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus? Ano ba ang halaga ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus? Una, at ito ang pinakaalam natin, ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay pagpapatunay na siya ay walang kasalanan. Na hindi siya nagkasala. Na siya ay namuhay ng banal at dagdag pa dyan, ang pagkabuhay muli ni Jesus ay pagpapakita na naging katanggap-tanggap sa Diyos ang bayad para sa ating mga kasalanan. I know that you know that. Sa makatuwid po, ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus ay napakahalaga para saan? Para sa kaligtasan mo. Ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus ay napakahalaga para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Dahil ang mga mananampalataya ay naging matuwid. You know why? Dahil sa katuwiran ng Panginoong Jesus. Ikaw ay banal, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa katuwiran mo. But ikaw ay matuwid dahil sa katuwiran ni Kristo. Sila ay napatawad mula sa pagkakasala dahil binayaran na ito ng Panginoong Jesus. Hindi mo na kailangang pagbayaran yung kasalanan mo. Bakit? Binayaran na ito ng Panginoong Jesus. Sa madaling salita, naligtas ang bawat mananampalataya dahil muling nabuhay ang Panginoong Jesus. And yes, mahalaga ang pagparito ng Panginoong Jesus. Yung kanyang pagiging tao, that is very important. Mahalaga ang pinamuhay niyang banal at matuwid. That is very important. Mahalaga ang kamatayan niya. That is very important. Ngunit, walang saysay po ang lahat ng iyon kung hindi nabuhay muli si Kristo. You see that? Ganon kahalaga ang pagkabuhay muli. Kaya huwag niyong ibababa ang halaga ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus kasi unang-una, iyon yung kaligtasan mo. At gusto kong bigyang diin yan sa inyo ngayon. Do not make light of Christ's resurrection. Because that is your hope for your salvation. Huwag mong ibababa ang halaga ng pagkabuhay muli ni Jesus. Kung kaya, magiging mapagpasalamat ang isang mananampalataya. Pero, hindi lang iyon. Gaya ng sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, sabi niya, and this is my favorite verse, 2 Corinthians 5:15, ang mga nabubuhay, listen, ang mga nabubuhay ay hindi na mabubuhay pa para sa kanilang sarili. Naririnig niyo po yun? Ang mga nabubuhay, now it doesn't talk about lahat ng taong buhay. Ang mga nabubuhay dito ay patungkol sa mga tunay na nabubuhay. Anong ibig ko pong sabihin? Sa mga ligtas. Kasi lahat ng tao, kung titingin kayo sa labas, buhay yan sila pero patay yan sila. Yung mga nabubuhay, yung mga buhay at mga ligtas dahil kay Kristo. Now, ano daw ang magiging buhay nila? Ang mga nabubuhay ay hindi na mabubuhay. Ulitin ko po, ang mga nabubuhay ay hindi na mabubuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya. Sino yon? Para sa Kanya. Sino yon? Naalang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Sino yung namatay at muling nabuhay? Si Jesus. So yung mga nabubuhay ngayon, ibig sabihin yung mga ligtas na ngayon, sila na ay hindi na mabubuhay para sa kanilang sarili, kundi para kay Jesus. Ibig sabihin, ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus ang magdudulot, listen, sa isang mananampalataya na mamuhay hindi na para sa kanyang sarili. You see that? Alam ng isang mananampalataya na ang kanyang buhay ay ipapamuhay niya na para sa Panginoong Jesus na namatay para sa kanya.
at muling nabuhay. Tandaan niyo po, ang mananampalatayang lubos na umaasa sa kanyang kaligtasan kay Kristo ay lubos ding magpapasakop sa paghahari ni Kristo. Ulitin ko po, ang isang mananampalatayang lubos na umaasa sa kanyang kaligtasan kay Kristo ay lubos ding magpapasakop sa paghahari ni Kristo. Kaya tunay po ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay huhubog sa pamumuhay ng isang mananampalataya. At dagdag pa dyan, in connection to that, pangalawa na dapat nating tandaan, na ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay ang pagpapatunay na siya ang anak ng Diyos. Ang pagkabuhay muli ni Jesus ay ang pagpapatunay na siya ang anak ng Diyos. At anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin na siya ang anak ng Diyos? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Na siya ay anak ng Diyos. Ibig sabihin po nun, siya ay Diyos. Pag sinabi mong si Jesus ay anak ng Diyos, ang ibig sabihin nun, siya ay Diyos. Sabi nga sa Romans 1:4, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Hesukristo na Panginoon natin. So you see, anong inihayag ng pagkabuhay muli? Si Jesus ay Diyos. Ibig sabihin po, ang isang mananampalatayang naniniwala sa pagkabuhay muli ay nakakaunawa na si Jesus nga ay Diyos. Ulitin ko po, ang isang mananampalatayang naniniwala sa pagkabuhay muli ay nakakaunawa na si Jesus nga ay Diyos. Naunawaan niya na si Jesus ay kanilang Panginoon at Diyos. At ano pong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin na si Jesus ay Diyos? Na siya ay Diyos ng isang mananampalataya? Ano ibig sabihin nun? Kapag sinasabi mong si Jesus is my Lord and my God, what does it mean? Ano ibig sabihin nun? My God, my God! Ano ibig sabihin nun kapag tinatawag nating God si Jesus? Ibig sabihin po nun, si Jesus ang soberano sa buhay mo. If you say that Jesus is Lord and Jesus is God, ibig sabihin po nun, siya ang soberano sa inyong buhay. Na si Jesus ang kanilang susundin. Kung kaya, gaya ng nabanggit kanina, ang kanilang mga buhay ipinapamuhay, hindi na para sa kanilang mga sarili, kundi para sa Kanya na nabuhay muli na kanilang Diyos at Panginoon. At dagdag pa dyan, pangatlo na kahalagahan ng pagkabuhay muli ay ang pagbibigay nito ng bagong buhay para sa mga mananampalataya. Ulitin ko po, and connected lang to lahat. No? Isa sa kahalagahan ng pagkabuhay muli ni Jesus ay pagbibigay ng bagong buhay para sa mga mananampalataya. Can we open our Bible in the book of Romans chapter 6? Hindi na ako magko-commentary dito. Let's just read it plainly. And it's very clear. Romans chapter 6, verse 1 to 13. Sabayan niyo lang po ako. Romans chapter 6, verse 1 to 13. Again, hindi na ako magko-komentaryo dito. Basahin lang natin. Plain in its word. Malinaw sa kanyang salita. Let's listen to the word of God. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag daw ang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala. Hey, Pablo is talking to believers. Sabi niya, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay
inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya, na katulad ng kanyang kamatayan, sabi niya, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao, listen, ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay ano daw? Mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit, kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan, ngunit ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay saan? Sa Diyos. Gayon din naman kayo. Ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kaya huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kundi, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Very clear. Malinaw po dito na ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay huhubog sa pamumuhay ng isang mananampalataya. Dahil sila na ay nabubuhay na sa Diyos. Sila na ay lumalakad sa panibagong buhay na hindi na pinaghaharian ng kasalanan. Sila na ay lalakad sa kabanalan. Hindi man perpekto. Hindi man perpekto. It will never come to this life. Hindi tayo magiging perpekto. We can never be perfect. But, lumalago sa kabanalan. Patuloy na nagbabago. At ito ay magiging hayag sa kanilang mga buhay. You see that? Pangapat, ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus ay katiyakan ng pagkabuhay muli ng mga mananampalataya. I know you know this, but what does it mean? Ano ibig sabihin nun? Sa pagpapaliwanag ni Pablo patungkol sa kahalagaan ng pagkabuhay muli, sinabi niya sa mga taga-Korinto, pwede bang buksan niyo ulit ang inyong mga Biblia in 1 Corinthians chapter 15? This is the resurrection verse or chapter. Pinaliwanag dito ni Pablo ang kahalagahan ng pagkabuhay muli. No? And take note of what he said. In 1 Corinthians chapter 15, verse 20 to 23. 1 Corinthians chapter 15, verse 20 to 23. Ano sinabi po dyan? 1 Corinthians chapter 15, 20 to 23. Diyan na po ba kayo? Sabi dyan, subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay, sapagkat yamang sa pamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay,
Gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Subalit ang bawat isa ay ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo? Si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Anong sabi dito? Malinaw po dito na sinabi ni Pablo na ang mga mananampalataya, huwag niyo po munang sasarado yan, papatuloy tayo sa 15. Malinaw po dito na ang mga mananampalataya ay may pag-asa. No? Na pagkatapos po ng lahat ng ito, sila ay mabubuhay muli hanggang sa walang hanggan. Alam nila na may buhay na totoo, buhay na perpekto, buhay na ganap na naghihintay sa kanila. They know that. Alam nilang hindi hanggang dito ang buhay nila. At ito ay sigurado sa makatuwid, gaya ng sabi ni Pedro, ang bawat mananampalataya ay may buhay na pag-asa. Bakit? Kasi si Jesus ay nabuhay muli. Kung gayon, anong idudulot nito sa buhay ng isang mananampalataya? Anong idudulot nito sa isang mananampalatayang nakakaalam na, ang buhay ko pala hindi lang dito. Mabubuhay akong muli. At sa pagkabuhay ko muli, it will be perfect. No sorrows, no pain, no death. Ano magiging epekto noon sa isang mananampalataya? Well, tingnan natin ang sinabi ni Pablo sa kanyang pagpapatuloy. Kaya sabi ko sa inyo, wag niyo munang iwanan yung 1 Corinthians 15. Tingnan niyo po kung paano niya tinapos yung resurrection chapter. Verse 58. Pagkatapos siyang ipaliwanag ang kahalagahan ng pagkabuhay muli, pagkatapos siyang ipinaliwanag na ang isang mananampalataya ay mabubuhay ding muli, so what? So then, verse 58, kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ito yung magiging dulot ng katotohanan ng pagkabuhay muli. Ibig sabihin, pinapakita po dito ni Pablo na ang mga mananampalataya na may pag-asa ng pagkabuhay muli ay mahihikayat na magsilbi sa Panginoon ng aktibo sa kasalukuyang panahon. You will be very active. Ang isang mananampalataya, he will be very active in serving God dito sa present time. Ang kanilang paglilingkod sa Panginoon ay magkakaroon ng higit na debosyon dahil sa pag-asang ito na meron sila. May hope. Kaya gano'n na lamang si Pablo. Dagdag pa dyan, ang katotohanan ng pagkabuhay muli ang nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay sa mundong ito. Merong purpose, merong halaga ang kanilang buhay dito. Alam nila na ang kanilang buhay dito sa kasalukuyan ay dapat nilang ipamuhay na may kinalaman sa buhay na walang hanggan, na kanilang matatamasa sa inaharap. Gaya nga ng sinabi ni Jonathan Edwards, ang mga banal ay namumuhay sa mundong ito bilang mga taong alam nilang sila ay mabubuhay magpakailanman. Ang kanilang mga gawa ay sinusukat hindi ayon sa pansamantalang kasiyahan o pansamantalang pakinabang, kundi ayon sa walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Kung kaya, listen, pinipili nilang mamuhay para sa mga bagay na may walang hanggang halaga. At ano mga iyon? Ano yung mga bagay na may walang hanggang halaga? Ano yung mga bagay na may eternal value? Una, and the easiest answer, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At paglilingkod sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa kanyang iglesia.
Hindi nila sasayangin ang kanilang mga oras sa mga bagay na ang halaga lang ay hanggang dito lang sa mundong ito. Because they have hope. Mabubuhay silang muli. At ang ibig sabihin nun, they will live for eternity. So mga bagay na ipapamuhay nila sa kasalukuyang panahon ay yung mga may value for eternity. And so what? Hindi nila sasayangin ang kanilang mga oras sa mga bagay na ang halaga lang ay hanggang dito lang sa mundong ito. Hindi nila sasayangan ang kanilang oras sa mga bagay na common para sa mga walang Diyos. They will not live like those na walang hope. Hindi sila mamumuhay na parang mga walang mananampalataya. Kaya pala. Kaya pala talaga may kaibahan ang isang mananampalataya sa mga walang pananampalataya. Bakit? Lahat ng ito ay dahil naunawaan ng mga mananampalataya na ang kanilang gawa ay hindi nasasayang, ang kanilang mga gawa ay hindi walang kabuluhan. They labor in the Lord is not in vain. That's why they labor in the Lord. See that? Ang pinaglilingkuran nila ang Diyos, hindi sarili nila. At ito ay naging hayag sa buhay ni Pablo. Kaya ganun pala. Kaya pala ganun si Pablo. Saksi kayo sa kanyang ministeryo. Saksi kayo sa kanyang pagpupursigi. Saksi kayo sa kanyang pagpapatuloy sa kabila ng pighati, sa kabila ng hirap, na kahit dumating pa siya sa bingit ng kamatayan, saksi tayo doon. And sa katunayan, hindi lang po si Pablo, kundi lahat ng mga apostol at lahat ng mga naunang mananampalataya. Lahat sila ay nagbuwis ng buhay. They gave their lives away. Iniwan ang kanilang sariling mga kagustuhan. Iniwan ang kanilang sariling comfort. Iniwan ang kanilang privileges. Ibinigay nila ang kanilang buhay dito, sa buhay na ito, dahil alam nilang mabubuhay silang muli para sa walang hanggan. Kaya pala, madaling isurrender ang buhay dito. Once a true believer understands that his life will be for eternity. Nakatuon sila sa buhay na darating. Kung kaya, hindi nila pinahalagahan ang kanilang buhay dito sa kasalukuyan. At napatunayan niyon sa pamagitan ng mga bagay na kanilang pinapahalagahan. At naniniwala ako na lahat ng mga mananampalatayang tunay na umaasa sa pagkabuhay muli ay may ganoong ding pag-iisip. I truly believe that. At makikita iyon sa kanilang buhay. Ang mananampalatayang ito ay mas unahing bigyang oras ang pagkilala sa kanyang Panginoon. Ang mananampalatayang ito ay unahing bigyang oras ang pagkilala at pag-alam sa kalooban ng kanyang Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ng oras sa kanyang salita kaysa sa ibang bagay. Ang mananampalatayang ito ay hindi uubusin ang kanyang oras sa paglalaro, kundi uubusin ang bawat pagkakataon upang siya ay lumago. Kaya it's very disheartening to see a believer pleading for time to play games, but never pleading for time to be with the Lord. Ang mananampalatayang ito ay iahanda at magsusumikap na turuan ng kanyang asawa, turuan ng kanyang mga anak sa landas ng Panginoon. Just like what I've read and I shared it to you, kung ikaw isang tatay at ikaw isang nanay, na dinala mo ang iyong anak bilang maging isang doktor, isang atleta, isang musician, pero hindi mo siya dinala sa paglaki na may pagsunod sa Diyos, ikaw ay nabigo bilang isang ina
at Ama. Ang mananampalatayang ito ay itutuon ang kanyang sarili sa pag-ibig ng Diyos kesa sa pag-ibig na ayon sa mundo na ang tunay na mukha ay pagnanasa. Ang mananampalatayang ito ay pipiliing lumakad sa katotohanan kesa lumakad ng may pagkukunwari at pagkukubli sa katotohanan. Ang mananampalatayang ito ay may higit na concern para sa kanyang mga kapatid sa iglesia at compassion para sa mga hindi pa ligtas at magsusumikap na sila ay iligtas. Yun ang magiging buhay ng isang mananampalatayang umaasa sa pagkabuhay muli. Kaya pakinggan niyo po ng maigi. Tunay po na ang katotohanan ng pagkabuhay muli ang humuhubog sa pamumuhay ng isang Kristiyano. At nakita natin iyon sa salaysay ngayon, hindi lang sa pagbibigay depensa ni Pablo, no, na nagsasabing ang lahat ng kanyang ginawa at itinuro ay dahil sa pag-asa at pagkabuhay muli. Dagdag pa dyan, napatunayan ito sa buhay na ipinamalas niya. Ang katotohanan ng pagkabuhay muli ang nagbigay lakas sa kanya upang magpatuloy sa kanyang pagsusumikap at pagpupursige sa ministeryong inatas sa kanya ng Panginoong Hesus. And take note, bawat isa sa atin may ministeryo. Ikaw bilang isang ama, ikaw bilang isang ina, merong ministeryo na ibinigay ang Diyos sa iyo. Ano yun? You lead your family sa landas ng Panginoon. At ikaw bilang isang anak, anong ministeryo ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Obey your parents. Honor them. Nakita natin yon kay Pablo. Kaya ang tanong sa lahat na nandito ngayon, ano ang humuhubog sa inyong pamumuhay? Anong humuhubog sa inyong pamumuhay? Bawat isa sa atin, we are devoted. That's one truth. Lahat tayo. We are devoted. Pero ang tanong, kanino at saan tayo devoted? Ang klase ba ng buhay na ipinapamuhay nyo ngayon ay nagpapakita ng pag-asa sa muling pagkabuhay? Dahil ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli? O ang buhay mo ba ay nagpapakita ng paghahanda at pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan na darating? O ang buhay mo ay malinaw na nagpapakita na nakatuon ka sa mga bagay dito sa mundong ito na nasisira, nawawala, at nananakaw? Pero tandaan niyo po, ang isang mananampalataya ay umaasa sa muling pagkabuhay dahil ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Siya ang kanilang buhay at para sa Kanya, sila ay mabubuhay. Ito po ang salita ng Panginoon. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Our gracious God, we thank you for the truth of your word. Paano mo pinakita, Panginoon, ang kahalagahan ng pagkabuhay muli ng iyong tanging anak na si Jesus. And so I pray, O Lord, that by your grace, we will repent. Kung hindi man po nakikita sa aming buhay ang dulot ng pag-asa sa muling pagkabuhay. By your grace, O Lord, continue to save us. Continue to save us. In Christ's name, Amen.